pamilya ng mga gahaman. Mga mandarambong ang mga walang ya. Biruin mo, no? Meron ako napanood, kailan lang, hindi ko lang na-save eh. Parang yung, he was explaining kung bakit marami talagang mga incheck na kaibigan si Duterte. Na kesyo nakabili ng mga property si Michael Yang sa kung saan sa ang panig ng mundo. No, hindi natin alam if it was an arrangement between Duterte and Michael Yang. For all we know, baka. No, so anyways, pag na-research ko, gawa natin ng discussion. So, punta na tayo sa ating ika-4 na topic. Hindi kasi siya marunong gumamit ng laptop. Ayun, ibinato na lang. Oo nga. Ito yung ating main topic. No, pero may isa pa tayo afterwards. So, eto, no, si Brother Louie. Ay, ayun. Love you, be. Thank you. Sabi ni Ma'am Arda yan. Hindi ko kayang ano yun pala. So, anong sabi? Hindi ako makapag-hand gesture. Pasensya na. I'm holding the, Ayan, makomportable nga, no? Oo nga. Wait, ipasok ko kaya sa aking shorts. Medyo malaswa pero wala naman tayong makikita. Ayan. Para mas dama ko. para mas ramdam. Okay. So, eto. Ang payo. Bakit sa puwet mo nilagay, boss? Hindi sa puwet! Ano sa puwet? Mambiola. Sa left na yung starting nung tie. Ay, mainit pala. Sobrang init. Pagdirekta. Ayan. So, wait lang. Grabe pala init. Pagka-direkta sa balat. Ayan, ganyan na lang. Para gumapang lang yung init and then maintain. So, punta na tayo sa ating ika-4 na topic. Eto, yung amang demonyo hindi, demonyo naman tuloy. Yung ama bilang ama, Eddie Villanueva, may direktang mensahe kay Joel Villanueva na anak niyang demonyo. Ay, hindi, sorry. Na anak niya. O yan, magbago ka na kasi. Senator Joel, Eddie Villanueva, sundin mo ang konsensya mo kung meron ka nun, sabi. Hindi ang mga kaibigan mo sa politika. Ay, very good naman yung payo. Ganon dapat. Di ba? Kutya, hindi partido, hindi kaibigan. Konsensya ang dapat masunod. Di ba ang ganda nun? Boss Addictus Rex, shout out. Tinapik namin si Attorney Claire dito, binanatan ko kanina. Wala, hindi mo nakita. Oy! Boss Addictus, no? Condolence sa mga tropa nating mga tropa nating walang niya. Si Sean Wayne, no? Pumanaw na si Sean Wayne. Nagulat ako. Pero condolence talaga. So, hindi partido, hindi kaibigan. Konsensya. Napakagaling, di ba? So, guys, there are moments in politics na when a father's advice carries more weight than any political endorsement. Kunyari, yan, no? Isang halimbawa, si Congressman... I'm in so much pain. Mas yung advice ng isang tatay, no, carries more weight than any political endorsement. When Congressman Eddie Villanueva told Senator, dynasty, no? Joel Villanueva to follow his conscience and the perfect will of God.
parang this sounded less like political strategy and more like a father reminding his son before making a difficult decision. The second part of his advice may be even more significant. Do not simply follow political friends or colleagues. Ibig sabihin, personal convictions should prevail over political pressure. Mga mandirigma, yung the first thing that came to mind, no, is hindi politika but family. 'Di ba? Ako kasi maganda naman yung sinabi. Although hindi ko talaga gusto sila both because of for the reason lang na yung separation of state and when a father speaks to his son, iba yung bigat ng bawat words and every pieces of advice. But look at this, no? Eddie Villanueva did not explicitly tell Senator Joel what position to take or how to vote. Instead, he told him to follow his conscience. Kaya nga, this makes many people think, political dynasty ba to? Hindi. Napapaisip sila no? Kasi, sundin mo yung konsensya mo. So parang malinis, parang walang bias, no? Kaya ako talaga yung difference na yan, no? That difference matters a lot. 'Di ba? Parang kaya yung mapapaisip ka mas mapapaisip ka pa dun sa yung businessman who refuses to dictate every decision to his child but reminds him of principles that should never be forgotten. Mga birador yung isa pang usapan dito sa politika, what we often hear about is loyalty. Loyalty to political parties. Pambihirang loyalty. 'Di ba? Loyalty to the people who help you. Loyalty dun sa mga nagbigay sa iyo ng ambag sa iyong kandidatura. But here, Eddie Villanueva appears to be pointing in different direction. The implication becomes more serious here. Mas seryoso pa ito dun sa employee being forced to choose between pleasing a boss and following the company's actual rule. Kaya dito talagang mapapaisip ka Perhaps what he wanted to remind everyone is that sometimes what is right matters more than what is comfortable. Sabi nga ni Libayan, comfortable. No? Yung mas tama, mas may bigat. At yun ang dapat mo kaysa yung sa pagiging komportable ka lang. Convenient. Mga tropa, eto, the word conscience carries enormous weight for an elected official. Oh, wala kang bulel. Sabi ni boss dito. Ma'am Valdez Violota, shout out. Oh. Totoo naman. Pag-usapang konsensya, yung iba laspag na laspag yan. Pero pagka kunyari, sincero, tas malalaman mo namang, kasi this is from sa tatay, papunta sa anak Natural, it carries enormous weight. Di ba? Because in the end, every vote and every decision carries responsibility. Di ba? When someone says, follow your conscience, it also means being willing to own the consequences of that decision. Parang ang babaw lang di ba? Follow your conscience. Pero dapat, no? Obligado ka rin na panindigan mo kung ano yung mga consequences ng mga magiging decision mo patungkol dun sa sinasabi ng airpods mo. And that is often one of the hardest thing to do in politics. Alam naman natin yan lahat. Karamihan dyan sa mga yan, walang konsensya, mga hayop yan. Diba? Kaya mga kaloy no?
This is no longer just a story about Eddie Villanueva and Senator Joel Villanueva. It is also a reminder for everyone serving in government. 'Di ba? When political noise becomes overwhelming, the most important question is no longer who your allies are. The more important question is what you can still defend when you finally face your own conscience. Kaya, no, I do believe that, no? Iyon ang sentro ng mensahe ni Eddie Villanueva. Hindi niya sinabing sundin ng isang kampo. Hindi niya sinasabing sundin ng isang personalidad. Ang sinasabi niya ay sundin ng konsyensya at ang paniniwala mo sa tama. At kung may isang bagay na dapat igalang sa yung dun sa advice na yon, ito ay ang alam mo yon, yung paalala na sa dulo ng bawat political decision, ang pananagutan ay personal at hindi pwedeng ipasa sa mga kaibigan, kaalyado at partido. Kaya Joel, tama yung sa video mo. Mamaya re-reaction na natin sa Banat Boy Show. No, para madali lang yung ating topic mamaya. Reaction lang tayo sa isang video. Oh. Alam nyo dito, no, yung sa ating mga discussion, I always wanted to see, no, yung mga ibang angulo kasi yung surface level na mga angulo, okay na yan, makikita niyo na yan dun sa iba't ibang mga natin. 'Di ba, Boss J.M. Martins? Pero dito sa atin, gusto natin we if not deeper, at least yung another angle nung pinaka tinatalakay natin. And for me talaga, ako okay naman yung payo ng isang amang demonyo sa demonyong anak. Ay, hindi, joke lang. Joke lang, nang-trigger lang. Hindi, Senator Joel, sana lumipat ka na. Alam mo na gagawin mo, tama yan para sa amin. Malay mo, maisalba mo sarili mo. Pero mukhang malabo. Pero